Take this. Inabot ni Blake ang isang baso ng malamig na orange juice kay Aliana. Nasa terrace na sila ng villa at nakatanaw sa beach. Tanging silang dalawa lamang ang bumalik sa villa dahil nagpaiwan pa si Kiray doon. Kamustang pakaramdam mo? Tanong ni Blake. Huminga ng malalim si Aliana. Medyo okay na. Uminom siya mula sa baso. Sorry, dapat pala hindi kita iniwan dun. Okay lang, mukha namang importante yung kausap mo. At saka hindi naman ako nasaktan. Medyo nakakatakot lang kasi bigla niyang hinawakan ng kamay ko. He did? Tumango si Aliana. That prick? Don't worry, I'll take care of him. Ano ka ba? Ayos na yun. Importante nandito na tayo. Muling tumingin si Aliana sa karagatan. Sino ba yung kausap mo kanina? Mukhang close kayo. Niyakap ka pa niya. Tanong ni Aliana. Nangunot ang noo ni Blake. You saw it? Ngumiti siya. It's Adele. Naging business partners namin nun. It just happened na nandito rin sila sa isla. Talaga? Bakit may pagyakap pa? Tapos kisa-pisngi. Doon ay natigilan si Blake. Napatitig lamang siya sa dalaga habang ito naman nakatanaw sa dagat. Ngumiti siya. Are you jealous? Mabilis na napatingin si Aliana kay Blake. Ha? Selos? Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos? You look jealous and blushing right now. You are. Napasinghap si Aliana. Agad niyang binaba ang hawak na baso at tinakpan ng mga pisngi. Hindi ah. Dahil lang ito si ininom kong alak kanina. Asa ka pa. Lalong napangiti si Blake. You're really cute when you're shy. Ewan sa'yo. Tumayo na si Aliana. O teka, where are you going? Matutulog na. Kaysa nandito pa ako, inaasar mo lang ako. Natawa si Blake. Sorry, okay? Hindi na, sit down. Lumabi si Aliana. Sinamaan niya pa ng tingin si Blake bago muling umupo. Marahan niyang hinaplos ang pisngi na ramdam niya pa rin ang pag-iinit. Ganito na lang. I will buy the drink you were drinking earlier. Ikaw ang bahala. Wait for me here. Tumayo na si Blake at pumasok sa loob. Noong matanaw ni Aliana naglalakad na si Blake sa ibaba, nangalumbaba si Aliana. Oo, nagsiselos ako. Bulong ni Aliana. Ngunit ilang sandali pa'y napangiti siya. Hindi niya inakalang pagtatanggol siya ni Blake kanina. Aaminin niyang kinakabahan siya sa lalaki kanina. Kung hindi ito dumating hindi niya alam baka kung anong ginawa nito sa kanya. Hindi rin nagtagal ay dumating na si Blake, ngunit hindi nang kagaya ng kanyang iniinom dahil hindi raw yun pwedeng i-take out. Kaya bumili na lamang ito ng wine para sa kanilang dalawa. Amoy ubas. It's a red wine and yes, it is made of grapes. Mukhang magandang gawin ito sa asyenda. So, you're business-minded ha? Marami naman pwedeng gawin sa asyenda. Nagtatanim kami ng mga prutas. May bigasan din at alagang mga hayop. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw nila mama na paon na rin yun. Palagi niyang kinokontra mga suhestyon ko. Malungkot na sabi ni Aliana. Kaya yun, kaysa walang makinabang sa mga lupain namin, ay pinataniman ko na lang muna sa mga tao na mga yun. Binabayaran nila kami buwan-buwan ng upa. Your dad? Wala siyang ibang kagustuhan kung hindi ang mawala sa amin ng asyenda. Oh, okay. Tumango-tango si Blake. But you have a lot of idea for it, right? Oo naman, napakarami. Maybe I could help you with that. I'm a businessman, remember? Wika ni Blake. Talaga? Agad na napangiti si Aliana, ngunit mabilis din itong nawala nang maalala ang kanyang ina. Kaso hindi papayag sila mama doon. Sigurado ako. You don't have to worry about that. Muling napangiti si Aliana. Tumango siya kay Blake at uminom ng kanyang wine glass. Marami pa silang napagkwentuhan ni Blake hanggang sa pakaramdam ni Aliana ay unti-unti na umiikot ang kanyang paningin. Grabe, hindi ko alam na masaya ka palang kausap ng ganito. Tumatawang sabi ni Aliana. Well, not everything knows this kind of side of me. Wow, song swerte ko pala. Bahagyang pinalo ni Aliana ang braso ni Blake. Kumapit pa siya doon at sumandig. Hindi naman tumanggi si Blake at hinayaan lang ang dalaga kahit nagulat siya. Thank you. For what? Kasi dinala mo ako dito. Hindi pa ako nakakarating dito. Really? Bakit naman? Buong buhay ko nasa asyenda lang. Hindi rin naman ako sinasama nila mama sa mga bakasyon nila.
At ayaw ko ring mamilit. Why do I feel you have a sad life? Natawa si Aliana. Inangat niyang kanyang ulo pero nakasindig pa rin ang baba sa braso ng binata. Grabe ka naman sa akin. Masaya naman ako Nagbaba ng tingin si Blake. Bahagya pa siyang nagulat dahil amoy na amoy niyang hininga ng dalaga. Papikit-pikit na rin ito at mas lalong namulang mga pisngi. It's okay Aliana, I feel you. Bakit? Sad din bang buhay mo? Wala sa sariling umiti si Aliana. Bahagya siyang lumayo kay Blake at nilagay ang mga daliri sa may labi ng binata. Saka bahagya yung hinila parang umiti ito. Hindi ka kasing umingiti. Dapat palagi kang nakangiti at hindi nakasimangot. Lalo kang gumagwapo. Napangiti na rin si Blake. Really? Gwapo ako? Oo. Binitawan ni Aliana ang binata. Crush ka nga ni Kiray ikaw, hindi mo ba ako crush? Napahagikik si Aliana. Marahan niyang inampas ang braso ni Blake. Ikaw ha? I'm just asking. Kung gwapo ako, ibig sabihin crush mo rin ako. Lalong tumawa si Aliana. Bigla itong tumigil at sumandig ulit sa braso ni Blake. Oo, noong una. Kasi akala ko masungit ka talaga. Pero luto ko lang pala magpapabago sa'yo. Humagikik ulit ang dalaga. Huwag kang mag-alala, paglulutuan kita palagi. Cute, ani ni Blake sa kanyang isipan. Ipinatong niyang kanyang kamay sa balikat ni Aliana upang makauna nito ng maayos sa kanya. You remind me of my mom. Palagi niya rin akong pinaglulutuan noon. Mom? Ninang Barbara? No, she's not my mom. She's my stepmom. Oh, talaga? Hindi ko alam na may naunang asawa si Ninong Biglang naupo si Aliana ng maayos pero hindi pa rin inalis ni Blake ang pagkakakbay nito sa kanya. Naalala ko na, 7 ata ako noon. Wala ka pa mga kapatid, pero hindi ko matandaan ang mukha niya Yeah, sobrang tagal na nung mawala siya sa akin. Anong nangyari sa kanya? Muling sumandig si Aliana kay Blake. Bahagya na siyang nakakaramdam ng pagkahilo. She killed herself. Ano? Bad yun? Bumuntong hininga si Blake. You're drunk already, hindi ka pa ba inaantok? Umuo lang si Aliana bilang tugon. Marahan niyang dinikit ang mukha sa may dibdib ni Blake at tuminga ng malalim. Ang bango mo, bulong ni Aliana. Ha? Biglang nag-angat ng ulo si Aliana at sakto namang nakatungo si Blake sa kanya. Sandaling natigilan ang dalaga bago ngumiti. Ang pogi mo lalo. Thank you and you look beautiful. Sinapon ni Aliana ang pisngi ni Blake. Napalunok pang binata dahil bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Alam niya lasing na ito kaya ayaw niyang patulan. Ngunit dala na rin siguro ng alak na nainom niya. Ay unti-unti nag-iinit ang kanyang pakiramdam. Lalo na't sobra silang malapit sa isa't isa ni Aliana. Ang tangos ng ilong mo, ang lambot ng labi. Humagikik si Aliana. Ikaw ang first kiss ko, alam mo ba? I guessed it since you're NBSB. Siguro ang dami mo nang nahalikan. I don't kiss anyone that I don't like. Bakit mo ako kinis? Hindi mo naman ako gusto. Bahagyang natawa si Blake. We need to do it. Parte yun ng kasal natin, ngumisi si Aliana. Kahit na, tinabing ni Blake ang iilang hibla ng buhok na tumatabig sa mukha ng dalaga. If I kiss you now, would it be okay to you? Ha? Naupo ng maayos si Aliana at bahagyang lumayo kay Blake. Gusto mo akong i-kiss? Nagkibit ng balikat si Blake. I won't force you. Tumingin si Aliana sa paligid nila kahit na halos wala na siyang makita dahil nakapikit lang naman siya. Okay, natigilan si Blake. Are you sure? Tumango si Aliana. Oo, umiling si Blake. Matulog ka na, lasing ka na talaga. Kung ano-ano na sinasabi mo. Tumayo na si Blake at biglang binuhat si Aliana ng pangkasal. Bakit? Ayaw mo ba sa akin kaya ayaw mo akong i-kiss? Lumabi siya. Ha? Hindi naman sa ganun. I like you but you're just drunk. Dahan-dahang binaba ni Blake si Aliana sa higaan. Ngunit hindi siya binitawan ng dalaga kaya napaupo siya sa gilid ng kama at pinatong ang mga kamay sa may gilid nito. Aliana, kiss mo na ako. Ngumiti si Aliana. Nanulis pang uso nito, napapikit na mariin si Blake. You don't know what you're asking for, Aliana. If I do start it, I don't know if I can still stop myself.
Ayaw kong samantalahin ng kalasingan mo. Bumuntong hininga si Blake. At isa pa, hindi ka ganitong babae. I respect you, Aliana. Sumimangot si Aliana. Agad niya inalis sa mga kamay at bahagyang tinulak ang binata. Oh, okay. Masama ang loob na sabi niya. Aliana, alam ko naman na hindi mo ako gusto. Kasalan tayo dahil sa parents natin. Naintindihan ko. It's not like that. Don't do this. Okay. Inabot ni Aliana ang kumot at tinakip sa buong katawan. Sa kanyang isipan ay naghahalo ang pagkainis at sakit dahil iniisip niya hindi siya gusto ni Blake. Dahil na rin sa presensya ng alak kaya hindi na magawa pang mag-isip ng maayos ni Aliana. Ngunit nagulat siya nung biglang may humila ng kumot niya at bumungad si Blake sa kanyang harapan. Seryoso mga tingin nito na para bang nangungusap. Are you sure about this? Napatingin si Aliana sa labi ni Blake. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa mga mata ng binata. Sabi ni Kiray, asawa ko na siya. Gusto ko na rin siya, kaya hindi naman siguro masama, hindi ba? Aniya sa kanyang isipan. Dahan-dahang tumango si Aliana. Ilang sandali pa'y napasingap na lamang siya noong maramdamang nagdikit ng kanilang mga labi. Napapikit si Aliana agad na nakaramdam ng kakaiba dahil doon. Parang may kung anong kumikiliti sa buong katawan niya. Inaangat niya ang kanyang mga kamay at kumapit sa batok ng binata. Pagising ni Aliana ay masakit ang buong katawan niya. Napapaungol pa siya dahil para bang binibiyak ang kanyang ulo. Good morning, sunshine. It's time to wake up. Nangunot si Aliana nung maamoy niyang aroma ng mainit na kape. Iminulat niya ang kanyang mga mata at doon nakita niya si Blake na nakaupo sa gilid ng kama. Sa tabi nito isang tray na may lamang pagkain, piniritong itlog at bacon, may tinapay din at butter, at 2 tasa ng mainit na kape. Lalo siyang nagtaka noong makitang walang pangitaas si Blake. Napansin niya pang naka-boxer lang ito. Ibang-iba rin ang aura nito ngayon kaysa kahapon. Malapad ang mga ngiti nito sa kanya at ang maging mga matay para bang masayang masaya. Here's a medicine for your hangover. Naupo si Aliana habang nakapikit pang mga mata. Nakaramdam pa siya ng ginaw dahil bumaba ng kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Salamat, pausang boses na sabi ni Aliana. Inabot ni Aliana ang gamot at baso ng tubig kay Blake. Nagluto ka? Tanong niya. Natigilan pa siya noong makitang nakatitig lang sa kanya si Blake sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang binaba ang ulo sa kanyang katawan at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nung makitang wala siyang pang-itaas. Naibugan niyang iniinom na tubig at agad na ibinaba ang basong hawak sa tray. Kabuntikan pa yung matapon dahil sa pagmamadaling mabitawan at matakpan ng katawan. Anong nangyari? Bakit wala akong damit? Napangiti si Blake. Hindi mo ba maalala? Natigilan si Aliana. Naip mo ako, no? What? No. Napabuga ng hangin si Blake. Sabi ko na nga ba't mangyayari to? Bulong ni Blake sa sarili. Tumayo siya upang kuhaan ng damit si Aliana. Relax, hindi kita na-rape. Pero may nangyari sa atin kagabi? Dad, yes? Biglang sumigaw ng malakas si Aliana. Ah! Hindi! Hindi na ako virgin! Natawa si Blake. Inabot na niya ang isang oversized t-shirt kay Aliana. I'll explain to you everything, but first magdamit ka muna. Doon na tayo sa terrace mag-almusal. Nag-aalangan man dahil sa pagkalito ay kinuha ni Aliana ang damit mula kay Blake. Agad niya yung sinuot. Napapikit pa siya ng mariin nang maramdamang may makirot sa kanyang ibaba. Pababa na siya ng kama noong unti-unti niyang maalala ang mga nangyari kagabi. Nasa po niyang mga pisngi at impit na sumigaw. Ang baliw ko! Are you okay? Nilingon ni Aliana si Blake. Nasa terrace na ito at inaayos ang pagkain nila. Tumayo si Aliana at nilapitan ito. Bakit hindi mo ko pinigilan? Alam mo namang lasing na ako eh. Pinalo niyang braso ni Blake. Ouch, I know. And I want to say sorry to you. Tumigil si Aliana at sinama ng tingin si Blake. Ang sama mo? Bakit tumatawa ka pa? Sorry. Tinuro ni Blake ang upuan. Sit down. Naupo naman si Aliana ngunit nasa dulo siya. Naupo rin si Blake sa upuan at saka tumikim. Okay, I'm sorry. I tried to stop myself last night. Kaso nagtatampo ka pa sa akin dahil hindi kita kinis. Namilog ang mga mata ni Aliana. Agad niyang tinakpan ng bibig ni Blake at tumingin sa paligid. Ang lakas naman ng boses mo. Nakakahiya. Lalong natawa si Blake. Hindi niya kasi maiwasang mamangha sa dalaga.
Relax, wala si Kiray. Hindi umuwi si Kiray? Nope. Naupo ng maayos si Aliana. Nasaan na kayong babaeng yun? Bumuga siya ng hangin. Ouch! Sinapo niyang ulo. Aliana, I know you are confused, but I want to say that I will take responsibility for you, don't worry. Tumingin si Aliana sa binata. Magsasalita sana siya rito ngunit bumuntong hininga na lang siya. Okay lang, naalala ko naman ang mga nangyari. Nagulat lang ako, hindi naman kasi ako ganito. I know, that's why I'll be responsible for what I did. Blake, hindi mo kailangan sabihin yan, kasalanan ko rin. Kung hindi kita pinilit na ikis ako, Heist, hindi na talaga ako iinom ng alak. Napangiti si Blake. Kinuha niyang kamay ni Aliana, tinawakan yun. Ramdam niyang pagkailang ng dalaga kaya marahan niya yung pinisil. I'm serious, alam ko na hindi naman tayo kagaya sa ibang relasyon. But I like you, your personality. You are kind and wise. I want us to be serious. Nangunutang noon ni Aliana. Anong ibig mo sabihin? Well, kasal na tayong dalawa. Let's make our relationship a real one. At least give it a try. Ha? Agad na binawi ni Aliana ang kanyang kamay. Blake, hindi mo kailangang itali pa sa akin ang sarili mo. Hindi dahil sa may nangyari sa atin pipilitin na kita sa ayaw mo. Parehas tayong napilit sa relasyong ito. Ayaw kung pati ang mga damdamin natin ay mapilit din sa isa't isa. Aliana, it's okay. I already decided it last night. At isa pa, special kang babae, Aliana. Hindi ko magagawang hayaan ka lang. Pero Blake, it's okay, Aliana. Hinalikan ni Blake ang noon ng dalaga. I understand where you're coming from, but I am serious to you. I will commit myself to be your loyal husband. Not because we are married, but because I want to give us a try. I want us to work out. Wika ni Blake. Hindi alam ni Aliana kung anong kanyang mararamdaman. Ikinasal lang siya sa binata dahil sa kagustuhan ng kanilang pamilya. Dahil sa kinailangan ng tulong ng kanyang pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon ay gusto nilang isa't isa. Alam niya na may ibang gusto ang binata, ngunit sa mga binitawang salita nito ay unti-unting lumambot ang kanyang puso. Naisip niya na bakit nga ba hindi nila subukan. Total ay narito na sila sa ganitong sitwasyon, kaya pumayag na lamang siya sa gusto ng binata. Naging totoo ang kanilang relasyon. Napansin pa ni Kiray dahil labis na naging maalaga sa kanya si Blake. Doon ay inamin ni Aliana sa kaibigan ng totoo na ikinatuwa naman ito. Habang si Kiray naman ay may nakilala rin palang lalaki noong gabing hindi ito bumalik sa kanilang villa. Labis na naging masayang natirang 2 araw nila sa resort. Mas nakilala pa ni Aliana si Blake. Nakita niya kung gaano kalayong ugali nito sa ipinapakita nito sa ibang tao. Hindi pala siya masungit at seryosong tao. Kulang na nga lang iisipin na talaga ni Aliana na gusto na rin siya ng binata. Kahit nung makabalik na sila sa Manila ay hindi nagbagong pakikitungo ng binata. Mas naging gentle at maalaga pa ito. Maaga itong umuwi para masabayan siyang kumain sa hapunan. Madalas din siyang isama ng binata sa mga meetings nito tilang party at pinapakilala pa siya bilang asawa nito. Habang tumatagal tuloy ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Aliana sa binata. Ngunit sabi nga'y may hangganan ng lahat. Isang hapon, nagmamadali si Aliana na pumunta sa kumpanya ni Blake. Pero bago pa man siya makapasok sa loob ng kumpanya, biglang may humarang sa kanyang babae. Muntik pa itong mabunggo ni Aliana dahil nagmamadali nga siyang maglakad. Excuse me? Mahinang tanong niya. Napatitig siya sa dalaga, matangkad ito't nakasuot na bestidang hapit na hapit sa katawan. Mas lalo pa itong tumangkad dahil sa suot nitong stiletto na sa tingin ni Aliana ay 5 pulgadang taas. Umarkong kilin nito't kahit na nakasuot ito ng sunglasses. Alam ni Aliana na tinitinan siya nito mula ulo hanggang paa. Kilala ba kita? Tanong ulit ni Aliana. So, it's true. Blake is married and you are the wife, right? Nangunutang noon ni Aliana. Sino ka? Kakilala ka ba ng asawa ko? Marahang natawa ang babae. Of course, kilalang kilala. To the extent that we shared one bed for 4 years. Nagulat si Aliana sa sinabi nito. Ano? I'm Kendra, Blake true girlfriend. Wika ng babae. At dito na po nagtatapos ang 7th kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.